Magandang gabi Pilipinas, mula sa Pag-asa, narito ang latest sa ating panahon. Inaasahan na pagpasok ni Typhoon Maisak sa ating area of responsibility ngayong gabi o bukas na madaling araw kung kailan tatawagin natin ito sa lokal na pangalan Chedeng. Alas 4 ng hapon na mataan po ang sentro na bagyo sa layong 1,165 kilometers, silangan po yan ng Giyawan, Eastern Samar. Bagamat bahagyang humina, nananatili ito sa typhoon category na may lakas ng hangin na 190 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbuksong umaabot ng 225 kilometers per hour. Kumikilos po ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 20 kilometro kada oras. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Hener Kitlong, habang papalapit ang bagyo, posible anya itong humina dahil sa vertical wind shear. Bagamat hihina ang taglay nitong lakas na hangin, malakas pa rin po ang bagyo with typhoon intensity. Sa forecasting models na Pag-asa, posible ito maglandfall sa bandang northern at central Luzon area this weekend. At bukas, maaari na magtaas ng storm warning signals ang Pag-asa. Sa magiging lagay naman na panahon ngayong Semana Santa, ayon kay Hener, ngayong araw okay pa rin po yung lagay ng panahon sa ating bansa dahil sa pag-iral ng ridge ng high pressure area dito sa may hilagang Luzon. In fact, asahan lamang ang partly cloudy skies sa mga rehiyon ng Cagayan Valley, Cordillera at Ilocos, habang ang Metro Manila at natitirang bahagi naman sa ay makakaranas ng fair weather condition maliban lamang sa localized thunderstorms. Bukas, makaranas na napag-uulan ang eastern section ng Luzon at by Friday, tiyak na makakaranas ng light to moderate rain showers ang malaking bahagi ng Luzon at by weekend, bukod sa mga pag-uulan, meron na rin itong kaakibat na malalakas na hangin. Sa current forecast track na Pag-asa, posibleng lumabas ng PAR ang bagyo sa darating na Lunes, pero marami pang pwede magbago kay bagyong Chedeng, kaya naman manatiling nakatutok sa weather updates. In the meantime, pinapayuhan na ang mga magsisi-uwian ngayong Semana Santa na agahan na po ang pagbiyahe, lalo na sa mga babiyahe sa karagatan, dahil sa oras na itaas ang storm warning signals, otomatiko nang walang lalayag na barko o anumang sasakyang pandagat. Again, mag-monitor po ng weather updates para hindi maperwisyo at ma-stranded sa mga terminals at pantalan. Sa iba pang balita, idineklara na Pag-asa ang termination o pagtatapos ng Northeast Monsoon o amihan season sa ating bansa, na hudyat naman na pagsisimula ng hot and dry season sa Pilipinas. Paalala, wala pong summer season sa ating bansa dahil isang tropical country ang Pilipinas. Ibig sabihin, dalawa lamang ang ating official seasons. Yan ang wet season o panahon ng tag-ulan at ang hot and dry season o panahon ng tag-init. Ang summer ay nararanasan lamang sa mga temperate regions na may 4 seasons, tulad ng sa Europe, USA, Australia at northern parts ng Asia. Ayon sa press statement na Pag-asa, asahan na ang mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil sa pag-iral ng ridge of high pressure area o ng easterlies. Ganoon hindi porket panahon na ng tag-init hindi rin tayo makakaranas ng pag-uulan. Posible pa rin po ang isolated rain showers or thunderstorms, sanhi ng convective activities coming from number 1, heat island effect, or number 2, wind convergence. At sa climatological records po na Pag-asa, merong isang bagyo ang naitatala tuwing buwan ng Abril na nasaktuhan naman ng pagdating ni Typhoon Maisak. At dahil opisyal na po ang panahon ng tag-init, narito ang highest temperature na nai-record na Pag-asa ngayong Wednesday. Nangunguna po dyan ang Subic na may 36.1 degrees Celsius. Magbabalik kami makalipas ng isang paalala. Air 21 online booking. Book, pay, ship. www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo! Lagay ng panahon ngayong Semana Santa, alamin mula sa 3-day weather forecast ng Pag-asa. Unahin natin dito sa may Baguio City. Ayon po sa Pag-asa, makakaranas tayo ng bahagyang maulap na kalangitan sa susunod na 2 araw. Ngunit makakaranas naman tayo ng rains with gusty winds sa darating na Sabado. Ganitong weather condition din po ang aasahan natin dito sa Metro Manila, kaya magdala ng payong bila panangga sa init ng araw at posibleng pag-uulan lalo na sa Sabado dahil po yan sa papalapit na si Bagyong Chedeng. Punta naman tayo sa Metro Cebu. Magiging mainit sa umaga at tanghali, ngunit posible po ang
thunderstorms pagsapit ng hapon o gabi sa susunod na 3 araw. Asahan rin po ang fair weather condition sa may Metro Davao kaya magdala ng payong bilang panangga sa init ng araw o possible thunderstorms tomorrow sa Friday at sa Saturday. At finally sa may Zamboanga City makakaranas po tayo dyan ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. At para naman bukas, Monday, Thursday, April 2, sisikat po si Haring Araw 5:51 ng umaga at lulubog naman 8 minuto makalipas ang 6 ng gabi. At yan po ang latest mula dito sa Pag-asa. Ugaliin mag-monitor ng weather conditions sa pamamagitan ng Panahon TV Facebook at Twitter accounts. Antabayan na rin ang aming susunod na update mamaya sa News Live. Ang update na ito ay hatid sa inyo ng Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather girl April Enerio. Magandang gabi.